Pastor. Chapter 3, verse 2. Okay, sabay ta nga pagabasahon ang verse number 2. Chapter 3, read. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word. Hambal ni Apostol Paul. Ginoo, salamat sini nga kagabion, salamat sa bilog adlaw. Ikaw wala nagapabaya sa matag isa sa amon. Salamat gin ubayan, gin giyahan mo kami Ginoo sa amon mga lakat, amon mga transaksyon. Ginoong Dios, kag salamat man sa mga testimony, mga pagpasalamat, even though Lord may mga physical nga mga problema ang iban, apang Ginoo nakabalo kami nga ang tanan ikaw ang naga-control Ginoo. Salamat man sa mga utod this week nag-celebrate another year sa ila kinabuhi. Kabay ining mga kinabuhi namon Lord nga ginhatag mo, gin-extend mo magamit para sa imo kadungganan kag kahimayaan. Sumo nga gabi, salamat nga may tion kami sa pagpamalandong sang imo balaan nga pulong. Salamat Ginoo nga ang Bible study free kami Ginoo nga pamati, makabasa kag makatuon sa imo nga mga pulong. Unlike sa iban nga pungsod, nagatago ang mga Kristohanon bangod ang gobyerno nila Ginoo. Bawal ang gospel Ginoo. Pero sa amon diri salamat may religious freedom kami, way kami ginapahog, way kami ginadakop. So kabay Ginoo nga ini nga freedom amon pasalamatan, amon i-take advantage Ginoong Dios. Salamat nga ari kami kag makadangop kag makapangamuyo nga tingob dira sa imo man paagi sa prayer meeting. Ikaw magaubay, magagiya kag magahatag langit do nga kaalam Ginoo sa amon pagpamalandong sa imo nga pulong. Ini nga tanan amo ginatugyan, ginasalig kag ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios kag bugtong manluluwas. Amen. Kag amen. Salamat pungko kamo palihog. Assist or acceptance. Okay, aton nga pagaton-an subong nga gabi mga utod. So, subong nga Wednesday, ang kalibutan, especially ang mga hindi pa Kristohanon, naga-celebrate sang Ash Wednesday. No, nang badlis ang ilang agtang. Okay? Nagabutang sila ka as sa ilang agtang. Ti kamo tapos na? Nadula, pastor, kay naligo, abi. Okay? So, ang pamangkot, inabala para sa aton. Ang pamangkot, kita ba dapat mag-practice na? No? So, muna ang aton nga tunan, karon nga gabi. Okay? Sa diin ina siya, inang abo. Okay? Diin ina siya nag-originate. Inang ginabadlis sa mga masilingta mga Katoliko. Siguro iban sa inyo sang hindi pa Kristohanon, naga-practice ang mga muna. No? Now, siling ni Paul sa atong ginbasa, nga kita, verse number 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God. So may ara dispensation mga utod nga sa diin ginpadayag, ginpakita, ginhatag sa Dios ang iya nga bugay, iya nga grasya. Kag ina nga dispensation ara subong sa aton. Sa laban, salamat sa Dios kay na-timing nga ara sa ato ang dispensation nga ni Brad. Wala ta na tao kag natabuan sa Old Testament. Okay? Ara kita sa dispensation. Salamat man wala ta sa tribulation period. Salamat man wala ta dito sa millennium. Ari kita ang pinaka-the best nga dispensation is the dispensation of the grace of God. No? Kay ara mga kabiyanan ang gugma, kaluoy, kagrasya sa Ginoo ginhatag. Now, karon nga gabi mga utod, ano bala ning abo o asis mga utod? Okay? Now, pamangkuton ta, ining asis bala required? Gina-required pa ba kita sini? No? Bilang mga Kristohanon, mga utod, ang sabat is no, because Christ is sufficient. Si Kristo bastante na. Now, by the way, ano ang asis? Sa Old Testament may asis.
May ara, kung basahon mo ang Bible, nagpractice sila sang abo. Pero wala nila gibutang sa agtang. Hindi sa agtang. Wala gi-marka, wala gi-correct, wala gi ano pa ng ano sina. Ang symbol sa abo mga utod, number 1, mourning. Mourn. Pagsubo, no? Pag bangutan, pag repent nila, o basta nagsubo sila, something, kung may ara, problema, may ara sila trahedya, mga utod, sign of ashes, gabutang sila, gapungko sila sa abo, ang uban, ginabubo sa ilang ulo. Oh, may mga bersikulo ta sina, dugay-dugay nga aton basahon. So number 1, ang simbolo sang abo, mourning, pagsubo. Pagbangutan. Ikaduha, symbol of repentance. Repentance. Turning away. So nag-change ang ilang mind. Halin sa usa ka butang, nagtalikod sila. So pagpakita nila nga tuod ang ilang repentance, gabutang silang abo sa ilang ulo. Okay? Repentance number 2, kag mga utod, ikatatlo nga symbol sa abo, national judgment for Israel. Kung i-declare sa Ginoo nga kamo, i-judge ko kamo tungkol sa inyo sala nga mga idolatros kamo, nagtalikod kamo sa akon, ibubo ko akon nga kaakig, ang mga tao gabutang abo sa ilang ulo, gapungko sila mga utod sa abo. Kay luyag nila nga tani hindi madayon ang judgment sa ila. No, gahangyo sila sa Ginoo nga ang kaugot sa Dios, ang kaakig sa Dios hindi madayon. That's why gabutang sila og abo sa ilang ulo ginapungkuan nila. Amo na siya ang practice sa Old Testament mga kaabianan. Okay? Ara ang abo. Okay? Pero hindi pata subong sa modern time naton mga utod. Okay, few reasons nga kita nga Kristohanon, especially sa aton dispensation subong, hindi na kita mag-apply sang abo. Hindi na kita mag-practice sang abo. Number 1 reason is that ashes were for Israel. Ang abo para lang na sa Israel. So kita, hindi ta Israel. Ano kita? Gentile. Okay? Basta hindi ka Hudyo, Gentile. Mapa-Amerikano ka man, Hapon ka man, Koreano ka man, labaw sa tanan Pilipino, Gentile ang tawag sa ato. So, bangod kay Gentile, hindi ta Israelite, why kita labot sina? Kay ina siya, para lang identity sa Israel. Nga sila, gitagaan sang specific mga utod nga identity. Kag isa sa identity sa Israel, amo na utod, abo. Ga-practice sila sang abo. Okay? Now, mga utod, like I said, ashes mark national repentance. Ang abo, sign sang national repentance. Joel chapter 2 verse number 12. Joel chapter 2. Okay? Daniel, Hosea, Joel. Oh. Chapter 2 verse number 12. Hambal rin mga utod, therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and weeping, and with mourning. So tatlo ka butang dira, mga utod, nga ginhimo sa Israel, siling sa Ginoo, kung luyag nyo kamo magbalik sa akon, kung kamo tuod nga nagapaubos sa inyo kaugalingon, balik kamo sa akon, turn ye even to me, sa bugos yung kasing-kasing, all your heart, ano ang upod? Sila niya, with fasting and weeping, kag ikatatlo ang mourning. Like I said, ang abo, sign of mourning, pagsubo. So, ang mga Israelite, gisugo sila, nga kung kamo, hindi kamo gusto nga i-judge kamo as a nation, Israel. Ang himuon ninyo, mag-fasting kamo. So kanang fasting po mga utod, para na sa Israel. Walay command sa ato nga mag-fast sa aton subong. Kung mag-fasting ka, for medical reason, health reason, pwede. Pero kung himuon mo nga doktrina, nga mahimo ka nga balaan, kag damor ka patawaron sa imong sala, wala na sa Bible.
Kaya ang fasting para na sa Israel. Tapos ano? Fasting, sunod bad? Anong sunod? Weeping. Sila, gi-require sila nga maghibi. Kung kamo, tutuod, nga paubos sa inyo kaugalingon, kag kamo, nagahinulsol sa inyo sala. Kailangan sila maghibigid. Morning, weeping, kag morning. No? Kag ang Israelite, pag naghibi na sila mga abyan, grabe gid, gasuhol pa na sila. May gina-require pa na sila nga, kung napatsyan sila sang loved ones, gasuhol sila. Sang somebody nga maghibi silang loved ones. Amo nang ilang tradisyon ba? Oh, kung di ka trahibi, pwede ka mag-hire brad, baydan mo para maghibi sa imong loved ones nga napatay. Oh, pinasahi po ni sila. Alright. So, like I said, number 1, ang abo, mga utod, is marked as national repentance. National repentance. Kung nagrepent sila, makita ang totoo nila nga pagrepent, pinaagi sa pagbutang ka, abo. No? Mourning, mga kabiyanan. And ashes were tied to prophecy and judgment. Ini man ang abo, prophecy ni mga utod about judgment. Okay, Daniel chapter 9 verse 3. Ano naman sa time ni Daniel? Chapter 9 verse number 3. Verse number 3. Verse 3, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. So, hamal ni David ra mga abyan, nagpalapit siya sa Dios, nangamuyo siya, kag naghangyo siya sa Ginoo, with fasting, nagbutang siya sang sako, kag nagbutang sang abo. Ngaman, tungod sa sala sa Israel. Kaya ang gihimo sa Israel, nagtalikod sila, particularly ang Judah kag Jerusalem. Look at verse 7. O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as it is this day, to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass that they have trespassed against thee. Ye all Israel have transgressed, verse 11, thy law, even by departing, that they might not obey the voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. You see? So, nag-intervene, nangamuyo si Daniel, nga kung tani patawaron iya mga kababayan, patawaron ang ilang pungso, ang ilang bansa, nga tani hindi idayon sa Ginoo ang curse, hindi ibubo sa Dios iyang kaakig sa bansang Israel, tungod sa sala sa Judah kag Jerusalem, nga sa diin nagtalikod sila sa Ginoo. That's why nag-intervene si Daniel, nag-fasting siya, tapos nagbutang siya sang sackcloth, kag nagbutang sang abo. Okay? So aton makita sa Old Testament part na siya sang ilang repentance. Tutuod nga pag hinulsol, tinuod-tuod mga abyan nga pag-ubos sa Ginoo. Sign sa ilang submission kag humility ang pagbutang ka abo. Okay? Ashes, mga kaabyanan. Alright? Ano pa? Jonah chapter 3 verse number 10. Ini naman mga utod si Jonah, gisugo sa Ginoo nga mag-preach siya dito sa Nineveh, kay God is going to judge this city because of their wickedness. Okay? And he preached for 3 days. Nga mag-repent sila. Chapter 3. Jonah chapter 3. Look at verse number 3. Jonah 3:3. Verse 3, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. So ini nga siyudad pwede mo libuton.
Sa 3 days lang. Ngalakat. Biyahe. Verse 4, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, ang muning message ni Jonah, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh, hamba ni Jonah, sa 40 kaadlaw, ang Dios pagasunogon, pagalaglagon, i-judge niya ini nga syudad. So sa nabatian sa mga citizen, mga Ninevites, ang gimpreach ni Jonah, ano ang ilang response? Verse 5, so the people of Nineveh believe God and proclaim a fast. Nagpasting sila. And put on sackcloth, nagbutang sako, tila, from the greatest of them, even to the least of them. Halin sa dako, pakadto sa mga galagmay. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, ang hari, and laid his robe from him, and covered him with sackcloth. Ginbutangan niya ang iyang alawas sang sackcloth, and sat in ashes, nagpungko sa abo, gipungkuan niyang abo. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king, and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water. So grabe diri, nagpalabas ang kung sa aton pa ni subong presidential decree or executive order ang hari nga wala sa magkaon, wala sa may mag-inom, pati sapat. Bawal mag-inom, bawal pakaunon. Hindi lang tao, pati sapat. Mag-fasting, magpuasa, hambal sa hari. Verse number 8, Brad. But let a man and beast be covered with sackcloth, butangan kubiran sang sackcloth, and cry mightily unto God, ye, let them turn everyone from his evil way. Maguntat siya lang malain nga ginahimo. And from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his first anger, that we perish not? So siling niya, basi pa lang, kaloyan ta sa Ginoo, hindi dayon iya kaakig, kag hindi kita laglagon. And that is why verse number 10, and God saw their works, nakita sa Dios ginhimo nila, ang mga tao sa Nineveh. Ano ang naghimo? Nagfasting sila, way sila nagkaon, way nag-inom. Okay? That they turned from their evil way, and God repented of the evil. Busilingon nag-change ang may ng Ginoo. Instead nga iya nga i-judge, way niya gindayon, that he had said that he would do unto them, and he did it not. Okay? So ato makita dira mga abyan nga ang gihimo sini nga mga tao, mga utod ay nasalba sila gihimo, no? Wa gidayon sa Dios ang iya nga judgment sa mga Ninevites tungod sa ilang response. Nagbilib sila sa Ginoo nga dunay Dios, gikilala nila ang God of Israel. Sunod, nagfasting sila, pati sapat. Subong ka lang makakita ba, pati sapat, gipa-fasting. Huwag gipainom, huwag gipakaon. Grabe no, kalabanan, nga fasting, tao man lang. Pero kinibrad, pati sapat, huwag patawad, pati sapat. Huwag takabalo, ano kadugay nila la fasting, pero apil, mga kabiyanan. Alright, so, mga utod, aton makita diri, no, nga, ini siya para sa number 1 para ini sa Israel. No, ang asis para sa Israel. Ang abo para sa Israel na. Hindi na siya para sa aton. Okay. Nga man pastor, nga ang hindi na kita covered sini. Okay, number 2. Number 1, ano to number 1? Asis were for Israel. Number 2 reason, Christ ended ritual requirements. Christ ended ritual requirements. Ginutod na, gindula na, gin-cancel na, gin-abolish na sa Ginoo ang mga ritual. Kag kining asis mga utod, pagbutang sang abo sa ulo, pagpungko sa abo mga utod, ano ni siya? Ritual. Ordinance ni siya kag ritual para sa Israel. So si Kristo, mga utod, iya na nga gin-abolish any kind of ritual, any kind of ordinance sa diin. Dito sa cross. Amen? Colossians 2:14. Colossians chapter 2,
verse number 14. All right. Colossians 2:14. May I request the ladies to please read? Okay, ladies, would you please read verse 14, chapter 2, verse number 14. O BL, di magsige tindog-tindog ha, kundi importante. Di magsige lakat-lakat. Verse 14, all ladies, read. Oh, blotting out, gindula, ginpanas, gikancel, ginabolis ang mga handwriting of unsa daw? Ordinances. So, upodra ang asis, ang abo. Okay? Gidula, gikancel, giabolis na sa Ginoo. Which was contrary to us, against us sa aton. Kag sino pa di Paul? And took it out of the way, gindula. Okay? Ginhalin. Mga utod, wala na. Sino niya? Nailing it to His cross. So, nalansang na. Tanan nga ordinances, tanan nga mga rituals, mga utod, natapos na dito sa cross. Nadula na sa cross, dito tanan, naabulis. Kaya subong, kita galukbak kita sa Ginoo. So, wala na ta. Wala na to. Wala na ta appeal dira. Amen? Oh, way na talabot dira mga utod. Kay gidula na ni Jesus Christ, gi-cancel na ni Jesus Christ. Whatever nga mga rituals, mga utod na wala na kumplito dito sa Old Testament, gikumplito ni Kristo dito sa cross. Siya ang nag-fulfill dito sa cross. That's why sa aton subong no need na kita sina. Ano pa? Romans 10 verse 4. Romans chapter 10 verse number 4. Mga kabiyanan. Romans chapter 10, verse number 4. Lalaki naman. Okay, mga lalaki. Verse 4, ready go. Amen. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So kaya na, nailing it to His cross. Dili naman mga utod, si Kristo ang katapusan sa balaod. Kaya naging matarong kita paagi kay Kristo. Na matarong kita pinaagi sa aton pagtuo sa iya. Hindi makahimo nga matarong ang balaod. Kay walay maka-fulfill sa balaod. Walay makatuman, walay maka-perfect sa balaod. But praise God, subong mahimo tangat matarong through the righteousness of Jesus Christ na na-imputed sa aton. The moment we believe, we trust the gospel. Kaya, no need na kita mga utod under the law. No need na kita mag-comply sa law. Kay si Jesus Christ, according to this verse, is the end of the law. Mga utod. Amen? So, part ini siya sa law. Ang pagbutang sa ases is part of the law. Para sa mga Hudyo, mga kabiyanan. Kagano pa? Okay? Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Hambal dre. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, makita ta dre, very essential ang blood ni Jesus Christ. Kaya through the blood of Christ, nagkaroon kita redemption. Ikaduha, through the blood of Jesus Christ, nagkaroon kita forgiveness. Ikatatlo, through the blood of Jesus Christ, nagkaroon kita cleansing. So, walay blood, walay abo nga makapag-cleanse. By the way, ano ang significance ng cross nga ginabutang-butang nila? Para ano daw? Ha? Nabutangan na markahan nila cross dire, kanang Ash Wednesday. Para daw to hambal pa nila, halin ka sa amo, mabalik ka daw sa yabok. Na mo nang ang significance niya ba? Oh, nga ang tao daw one day mabalik ka sa yabok.
Amo nang ang iban sunugon tong gibinditahan. Kuwaon ang amo tong ibadlis diri. Kay para depensa sa mga tuyaw-tuyaw. Di ka di ka madapuan sa mga dira. Tabi-tabi ka na, bakit di ka magtabi-tabi, di ka maanuhan. Mga utod. So, dili na. Ang abo sa Bible, makita mo, ibutang sa ulo. Ibubo nila, brad. Kung makasala sila, kag maghinulsol sila, ang Israel, ibutang sa ulo. Never ka makakita sa Bible nga nagpractice sila, ibutang sa agtang. Hindi man forehead. Okay? Pero karon naghihimo, brad, agtang. Di ba? Agtang. Mga pinsan ko sa to. Ano nang kuan mo nga kay kuy ng agtang mo? Di mo na punasa kay hindi kay kuan ni haling ko simbahan. Di pinsa daw ni. Ay amo lagi daw na. Butangan ka abo. Mga kabyanan. Hindi na pwede. Wala na siya. Okay? Walay gahom ang abo, mga utod. Symbolic lang na siya sa Old Testament. Pero sa aton subong, ano ang makapanas? Ano makapatawad? Ano makaluwas sa ato? It's the blood of Jesus Christ. Amen. Salamat kay ang dugo ni Kristo. Hindi literal, mga utod, nga karon ang dugo ikuan. Hindi na. No? Ang faith lang, ang aton nga kapital, ang aton pagtuo sa iya pagsalig. Amen. Ano pa aton makita diri, mga kabyanan? Ceremonies nailed to the cross. Aton nagibasa kay na. Kanang mga ceremonial na, mga ritual na, wala na. Dito na sa cross, natapos na. Jesus Christ, the end of the law. Cleansing comes by the blood, not ashes. Mga utod. Aton makita. So the cross, ibig sabihin, replace ceremonies. Okay? Ang cross, mga abyan, ang seremonya, giilisan na sa cross. Wala na. Blotting out. That's why hindi na kita magpati-pati sina, no? O hindi na ta butang-butang pa sa abo sa aton ulo or diin man nga parte sa aton nga lawas. Okay, Christ. Number 2, ended ritual requirements. Gitapos na ni Kristo. Ano man nga ritual? Ano nga mga ritual pa sa Old Testament? Aside sa animal sacrifice, nga ginahimo nila, brad, sa mga Israelite, mga Hudyo. No? Animal sacrifice. Ano pa? Mga feast. Wala na. Wala na ng mga feast. Mga utod. Damo sila mga feast. Even mga offering. Damo sila. Okay, next. Ato makita, dra. Grace replaces outward religion. Ang grace, mga utod, okay, aton makita kung kaisa, na-replace na sa outward religion. No? I-replace na, wala na nang sa, mga ceremonial. Wala na. Kay pinaagi sa grace ni Jesus Christ, like I said, mga utod, na-cancel na. Grace excludes works. Okay? Gi-exclude na ang works. Why nag-iupod ang works? Romans 11 verse number 6. Romans 11 verse number 6. Verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Kung grasya daw, way nalakot nga binuhatan. Otherwise, grace is no more grace. O di naman siya matawag nga grace kung may upod, may lakot siya nga work. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So di pwede nga i-mix daw ang grace kag work. Kaya kung i-mix, butangan mo ang grace o work, di na siya matawag nga grace. Kung ang work, kung butangan mo sa work, grace, di na po siya matawag nga work. That's why nga, mura mag, oil kag tubig? Nga hindi maghalo? Amo ba na? Nga ang oil magpaibabaw? Biskan ko taon mo na siya? Dugay-dugay? Magpaidalom ang tubig? Magpaibabaw ang
ang oil. So inana siya nga example. Hindi mo pili halo, unti ang pagbutang og asis, consider siya nga work. Ang pagpungko sa amo, consider nga work. Iyon siling ni Pablo, hindi pwede haluon ng duha. Otherwise, grace is no more grace and work is no more work. O kita karon grace naman ta. So why na talabot dira? Hindi na ta mag-apply dira. Otherwise, ang grace talakta na to sang work. So, hindi pwede mga obyan. Amen? So, klaro ba sa aton? Basin may pagpabadlis din sa Domingo ba? Pastor, ready na tong abo mo da? No? Mapila blood dre, no? Basi may mga pinsan kamo nga mamangkot bala, kamo ga-practice kamo sang as Wednesday. Gabutang man kamo abo, at least may isabat kamo. Amen? Nga ini siya, hindi di para sa ato nga command, hindi di para sa ato nga instruction, para ni sa Israel. Kag ikaduha, hindi sa agtang ibutang sa ulo. Mali gyapon, nagsunod-sunod pero mali pa. Amo bala nang nangupya ka pero gikopya mo mali man. Oy gyapon zero gyapon. Amo na siya. So mga utod, una nga importante magtuon ta sa Bible. Kay basi gasunod-sunod lang kita, tradisyon gali ato ginasunod. Grace saves instantly. Sa aton panahon karon Brad, ang grasya automatic, masave ka instantly. Sila sadto nga panahon, gapangabay sila, magbutang sila, magpasting sila bad, magbutang abo sa ulo, magpungko sang abo, kay basi pa lang kaluyan sila, hindi dayunon ang kaugot sa Ginoo. So may ara sila work, pero sa ato subong maluwas ta automatic, pinaagi sa pagbilid sa gospel. So instant mga utod, amo nang kaibahan kag nakanami sa aton panahon karon. Kay maluwas kita instantaneous mga kabyanan. Amen. Okay? And mga utod, grace changes the heart, not the forehead. Ang i-change ni Lord mga utod ang tagipusoon, hindi ang aton agtang. Ang ginalantaw ni Lord ang aton heart. Biskan adlaw-adlaw ka pa magbutang diha sang purma nga cross, sala butang ka diha. Adlaw-adlawon mo pa, wala na significance. Wala na meaning, brad. Kay ang gamatter ang aton nga heart. Amen? Aton nga heart. Okay? Grace replaces outward religion. So, di na kita sina kay religion na. Religion, butsilingon. Okay? Man-made practice nga walay basis sa Bible. Okay? Now, take note, ang grace kag ritual can never coexist. Hindi pwede mga utod nga magsabay sila. Magsabay sila. Hindi, no? Mga kabyanan. Okay, next, aton makita. Amo na ginatawag mga abyan nga. Okay, right division brings clarity. Ang right division maghatag sa ato sang clarity. Confusion comes from mixing programs. Kung aton i-mix utod ang Bible, ang guwa sina confusion. Amo na ma-apply ta ang hindi para sa aton. So tandaan ta gani nga hindi ta na nakasulat sa Bible para sa aton. May mga verses nga intended para lang sa Israel. May mga verses mga abyan nga intended lang sa Hudyo, nga hindi naton pwede i-claim sa aton panahon. Kaya dapat klaro na sa ato. That's why 2 Timothy 2:15 amo na yung pinaka-basic sa pag-understand nato sa Bible. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ato lang i-divide, diin ni siya nabilong. Para ka diin ini siya nga instruction. Kay sino ini ang gisugo nga instruction. Hindi tanan aton i-claim para sa aton nga panahon subong. Okay? Butsilingon mga abyan, Israel signs versus church standing. So dapat ma-identify ta ang Israel kag para sa church. Kingdom repentance versus grace faith. Prophetic symbols versus mystery truth. So dapat maka-identify kita ano ni siya nga program. Prophecy program ba ni? Mystery nga program. Now take note, ang prophecy program hindi na para sa aton. Para na sa Israel. Ano ang ato, Brad? Mystery program. Amen? So sa mystery kita makabyanan. Which is, amo na ang teachings ni Apostle Paul. Okay? Right division removes religious confusion, mga kabyanan. So dapat kabalo kita mag-identify. Okay? And also,
heart change matters most. No? It is the heart. Amo gid ba mga utod? Okay? Ang heart gid ang ginalantaw sang Ginoo naton. Okay? Romans chapter 2 verse 28. Romans chapter 2 verse 28. Romans chapter 2 28, 29. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. So diri aton makita mga abyan si Apostle Paul, no, bilang isa ka Hudyo man, siling niya kay kun imo lang taon si Peter, gina-condemn niya usahay ang iban nga mga tao bangod o nagkaroon sila sang misunderstanding kay Paul. There was an instance sa book of Galatians kay si Peter gusto niya i-impose ang custom sang Hudyo. Pero hambang ni Peter o ni Paul, ayaw pagpilita ang mga tao nga magsunod sa Hudyo, nga mga kustumbre nila o tradisyon. Okay? Siling niya kay kita, may ara ta freedom. Ikaduha, iba ang program sa mga Gentile compare sa mga Hudyo. Kag siling pa din ni Paul, mga utod, siling niya, circumcision in the heart. And circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter. But silingon, hindi sa mga oracles, hindi nakabase sa law of Moses, pero dapat ano ang circumcision, Brad? In the heart. But silingon, spiritual circumcision. No? Dapat ang heart, not the flesh, but the heart. So holiness is imputed, not imposed. Ang holiness, i-impute ng mga utod. Hindi siya i-impose. Okay? Hindi mo siya pwede nga i-impose pagi sa balaod. Kaya ang holiness i-impute na, ihatag na sa Ginoo. Ipasa na sa Ginoo pagi sa iyang Holy Spirit. Hearts are cleansed by faith. As is faith, imputed righteousness remain. Hambal dire, ang asis badula na. Simbol lang na siya. Temporary lang ang asis. Pero ang righteousness magpabilin. That is why, mga utod, dapat ato intindihin, ang atong apostol subong, wala iban Apostle Paul. Amen? Alright? Yes, ara man sila Apostle Peter, ara ang iban nga 12 apostles. Pero hindi sila para sa aton panahon subong. I hope settled kita nga ang aton apostol sa aton panahon subong, wala iban si Apostle Paul. Kaya siya ang appointed apostle, preacher, pastor, missionary in the dispensation of grace. Kaya hambal niya, follow me as I follow Christ. So, si Peter o si Paul is our apostle today, mga kabyanan. And since Paul is our apostle today, Paul never taught us Lent or ritual repentance. Wala ta mabasa nga si Paul nagtudlo, nagkamad, nag-instruct sa body of Christ nga aton i-practice mga utod ang ases, ang Lent kag ang ritual, kag ritual repentance. So wala ta sang mabasa sina. Okay? Paul preached grace, not ceremonies. Ano gi-preach ni Paul? Gracia. Acts 20:24, anong hambal dito? But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So, paano mga utod, siling ni Paul? That he may testify the gospel of the grace of God. So, ang dala ni Paul nga gospel is gospel of the grace of God. So, ang gospel of the grace of God, walay ritual, walay ordinance, walay law, ano pa Brad? O any other thing. Purely the gospel of the grace of God. Mga abyan. Amen? So, praise God for that mga utod. Walay ceremonies.
Ay hindi na kita under sinang mga seremonya nga ina. Paul preached faith alone. Ang preach ni Paul, faith alone is enough. Hindi na kita. Kabalo kita sa Old Testament, Brad, ano ang ila? Salvation, faith plus works. Hindi lang faith alone. No? Hindi na siya tuod nga faith alone. Ang faith alone sa panahon lang nato na sa dispensation. Alright, so salamat na kita nabilong sa faith alone mga utod nga dispensation. Romans chapter 4 verse number 5. Romans 4:5 sa unahan lang. But to him that worketh not, but believeth in him that justifieth the ungodly, his faith counted for righteousness. Amo na ka simple, automatic ka righteous instantly mga utod when you believe the gospel. Amen. Paul revealed the mystery that the traditions. It is a tradition. Follow Paul as he followed Christ, and the finished work is enough. Finished work is enough. Let's read Colossians 1:25. Colossians chapter 1. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God, even the mystery which hath been hid from the ages and from the generations, but now is made manifest to His saints. O, dito tayo makita nga gireveal kay Paul, mga utod, ang mystery, hindi ang tradition. So, mystery. That's why amo na ang aton sundon. So, Pastor, ano na ang mystery program nga gihambal ni Paul? Amo na ang teachings nga halin sa Romans to Philemon. Amo na dira ang cover niya, ang coverage niya. So, any teaching from Romans to Philemon, applicable na sa aton. Amo na dira ang body of truth nga gireveal ni Lord Jesus Christ kay Apostle Paul nga para sa aton panahon subong mga kabiyanan. Okay, nga dapat naton sundon. Finished work is enough, mga kabiyanan. Nothing can be added to Christ's work. Wala na to siyang may idugang. Okay? Kompleto na mga uto dito sa cross. Finish means complete. Faith rest not performed. Forgiveness is already accomplished dito sa cross. That's why Christ plus nothing equals salvation. Amen? Oh, salamat mga utod. Wala na ta. Imagine daw, Brad, kung damo pa mga under pa ta karon, Brad, sa mga ordinances sa Ginoo. No? Mga ceremonies. Pila ka feast ang Israel? Pila ang ilang ang gina-require, gina-practice ng mga feast? Feast of the trumpet? Oh, ano pa? Anong matandaan nyo nga feast nila? Damo sila feast. Basahan mong Exodus. Leviticus. Ara mo makita, Brad, sa feast pa lang. Lapit na pulo. Pilang ila offering? May burnt offering. May sin offering. May heave offering. May first fruit offering. Damo offering. Oh. Peace offering. Sin offering. Burnt offering. Damo. Lapit man pulo. Oh. May ara pa sila mga festival. Oh, damo gyapon, Brad. Now, what if kung until now, covered pa kita dira? Now, imagine mo, sa feast pa lang, required sila every year. Nga maghimo sila, mag-celebrate sila. Oh. Ilan ang ilang nga mga kuan? May ara sila Jubilee. Jubilee, I think, 50 years. Tapos may ara pa sila ginatawag Sabbath. Different kind of Sabbath. Nga pati ang lupa mo, sa ikapito ka tuig, hindi ka mag-uma. Himuon mo siya nga baren. Pabayaan mo sila dira, pabayaan mo lang ng lupa. Nga steady lang siya dira. Oh, may ara sila Sabbath, Brad. Damo sila mga Sabbath kung basahon mo.
Iba na ng sabat nila nga mag-worship sila, nga mag-rest sila, iba pa na siya. Imagine mo. Kung until now, covered pa kita dira. Ano kabudlay ba ang Old Testament? Hello? No? That's why, pasalamat kita subong, mga utod sa aton panahon, na kompleto na abolish na ang tanan nga mga ordinances, mga ceremonies, mga rituals, mga feast, amen? And nailing it to the cross, amen. Praise the Lord, mga kabiyanan. It was complete, mga kabiyanan. Aton salvation, complete man. So, assess, mission, sincerity, but only Christ provides salvation. God is not asking what is on your forehead, but who are you trusting for righteousness? Huwag ipamangkot sa Ginoo, mga utod. Kung ano ang ara si mong agtang, ang pamangkot, ano ang ara si mong kasing-kasing. Amen? Ang heart ang ginalantaw ni Lord, mga kabiyanan. Therefore, sila niya, being justified by faith, we have peace with God. Okay? So, aton final thoughts, karon nga gabi, Asis belong to Israel. Amen? Tandaan na to ba, ang kanang abo para na sa Israel. Ikaduha, Christ fulfilled ritual law. Si Kristo gi-fulfill niya dito sa cross ang tanan nga mga ritual, gi-abolish na dula na. Ikatatlo, grace excludes ceremonies. Ang grace gindula na. Ginpanas na ang mga ceremonies. Kaya hindi pwede ang grace kag works ihalo nimo. Hindi pwede ma-mix. And then, ikapat, right division protects truth. So, ang right division, amo na mag-protect sa truth. Number 5, the heart matters most. Ang ginalantaw ni Lord, Brad, ang heart. Biskan, sincere ka pa, seryoso ka pa sa mga ritual. Pero imong heart naman, hindi man tuod. Wala gyapon. No? It is the heart, mga utod. And, of course, number 6, Paul defines our doctrine. Gipakita ni Paul, gitudlo ni Paul ang para sa aton nga panahon subong. Okay? And number 7 and last, cross is sufficient. Cross is sufficient. Muna nga di na ta magbutang-butang, mga utod. Hindi ta magbutang-butang og literal nga cross sa aton agtang, sa aton nga sa aton nga dughan, sa aton salakyan. Pastor, wala naman ko nga butang cross sa salakyan, gapanguros lang ko. Cross is sufficient. Amen? Salamat kay sino sa iban magbutang sa cross kay protection daw. Oo. Iban pastor pa no? Butang-butang diri sa ginakulintas. Dako pa. Matingala ta. Basin sila niya. Salig ta sa Ginoo pero di lang ta magkumpiyansa. Basin na muna ba? Salig ta sa Ginoo pero di lang ta magkumpiyansa. Amo na gabutang ka cross. So di na ang faith alone. Nadula na. Mga abyan, walay significance ang literal. Bisan pa putson mo lawas, butangan mo, ipulsiras mo mga cross, magkurintas ka cross, salakyan mo, butangan mo ka cross. Wala na siya, mga utod. Ang si Jesus Christ, ang importante ara sa aton kasing-kasing. Amen? Subo lang may mga pastor pa nga, butang-butang, kurintas, no? Tingala ka ba? Naman nga pastor mo ni? Pastor pag sa baptist? No? Dako-dako cross? Una mahuya, pastor, baptist ka? Pastor ka sa baptist? Upo nyo galito, si Kwan? Say, mahuya na lang ta. Ay, pumangkuton man. So, anyway, mga abyan, personal niya nga conviction. Importante sa aton, kabalo kita, kundiin kita. Amen? So, tandaan na to, nga ang abo para na sa Israel, hindi na para sa aton. Ang aton subong, mga abyan, ang teaching ni Apostle Paul, which is gi-instruct sa aton from the book of Romans until the book of Philemon. Ang iban nga book, yes, applicable kay profitable. The entire Bible is profitable, but for admonition, kag for
principle mga kabyanan. But direct teachings, ang aton sa aton panahon subong is the mystery program, which is teaching ni Apostle Paul. And that is found in the book of Romans to Philemon. Amen? So, thank God. So, kung may mamangkot sa aton about sinang badlis-badlis, anong tawag na? Badlis ba na? Ha? Badlis, no? Siling nila, ang isa daw nga meaning sina, aside nga, haling ka sa yabok, babalik ka sa yabok, opening sa Lenten season. Kung buwas, opening sa Ramadan, ay nang pagbutang diri, opening sa Lenten season, ng Holy Week ba? Amo nang pag-umpisa. Lent, no? Lent nila, Lenten season nila, nga Holy Week. Amo na, sign na siya nga, mag-start na ang Holy Week, basta magbutang na siyang amo mga abiyan. No? So, sa aton, salamat sa Ginoo nga dati blind kita, but glory to God, i-reveal niya ang truth sa aton. Kag mga utod, wala na nabasi diri, kay ang nalansang sa cross ang importante ara sa aton kasing-kasing, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Father in heaven, salamat Lord sini nga gabi. Salamat sa short nga message, nagahambal, nagatudlo sa amon. Ano Lord ang significance ng abo. Kung bala kami